nyo ba yan? Yung building na yan nasa harapan ko, yan. Hindi ako mag-check-in, ha? Ito yung uniform dito. Ito yung uniform ng tagahugas. Hindi, joke lang. Apron. Trabaho na ako mga boss. Kamusta mga boss? Kakauwi ko lang ng 2:00, kumain ako. At nagpalit ako ng damit. Papasok naman ako sa bago kong part-time. Meron akong full-time na Freshmart. Meron akong part-time na 7-Eleven. At ngayon, nagdagdag pa ako ng isa. Ang River House. Dahil bayaran ng tax at kakabayad ko lang ng tax. At yung pinambayad ko ng tax, inutang ko sa bangko. So, ganun lang. Pero, pag nabayaran ko na naman yung tax ko, okay na naman ako. Konti na lang. Kaunting-konti na lang talaga. At nag-graduate na yung binata ko. Konting tiis pa. Ganun talaga tayong mga magulang. Di ba? At kumbaga ay gagawin natin ang lahat para sa ating mga anak. And ako ay kitchen staff syempre. Taguhugas ako ng pinggan. At helper na rin. Yung pag merong pinapaabot o pinapapry, ganyan, pinapaluto. Yun lang. Helper ako mga boss. Dishwasher. Yan ang trabaho ko. Maraming trabaho dito mga boss sa Canada. Huwag lang tayong mapili. Yun lang talaga. Kapag pumunta ka ng Canada, huwag mo ikumpara kung ano yung trabaho mo sa Pilipinas. At baka mamaya doon ka mabaliw. Di ba? Kung ano yung trabaho mo doon, kung office ka man doon, tapos nakarating ka ng Canada, kinuha ka ng asawa mo, at hindi ganon ang naging trabaho mo, tanggapin mo. Importante na dito ka sa Canada. Diba? So kung gusto mo ng ganung posisyon, pwede naman. Diba? Pagsikapan mo, sa simula talagang medyo mababa yung posisyon mo. Pag nagtagal, na-absorb ka, makukuha mo na yung posisyon na gusto mo. Ganun lang ang buhay Canada. Ako naman, hindi ako nag-expect talaga ng ganun. Kasi ako naman, baker. So yun talaga yung trabaho ko dito. Mula nung dumating ako, yun yung trabaho ko talaga. Walang kayo ng, sa 7-Eleven na binibigay ko, yung 2 days day off ko lang. So, 16 hours yun. Minsan may extra 4 hours kapag kailangan talaga nila ako. So, sabihin na natin 20 hours. Tapos dito sa River House, ang pinapasok ko lang dyan 2 beses sa isang linggo. So, di ba, So, di ba, konti lang naman. Pag inad mo, yung 2 linggo ko yung mga boss, yung 2 beses ko, sa isang linggo, ano lang yun? 4 hours. So, 8 hours lang sa isang linggo. Plus yung 20 ko. O, ganun lang. Ganun lang yung oras ko. Hindi talaga as in araw-araw, dire-diretso ko. Hindi. Wala lang akong day off. Yun lang. Kahapon, wala akong part-time. Pumasok lang ako sa full-time. Pahinga ako kahapon. So, ganun lang. Medyo naayos ko na yung schedule ng trabaho. Hindi tulad dati, nung bago-bago ako dito, sabak ako ng sabak, bigay ako ng bigay. Maraming oras. At doon ko naramdaman talaga, parang nakakapagod pala. Siyempre, bago ka pa lang dito sa Canada, alam yun, na excite ka. Kasi di ba, alam nyo na, dollars, di ba? Nanggaling ako sa mababang sahod sa Middle East. Sahod lang ako ng 10,000 isang buwan. Aray ko po, saan makakarating yung mga boss, di ba? Halos, pwede mong kitain sa Pilipinas. Nga lang, syempre, dahil okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. Hindi naman palaging ganun. O tulad ganyan, di ba, medyo maganda yung sahod ko.
Kahit sabihin na natin ang Canada ay malaki ang tax, mataas ang cost of living, okay lang. Nasa sayo pa rin naman kung paano ka mag-ipon. Diba? Huwag mong gayahin yung ibang nakikita mo kasi nag-ipon sila nun. Kaya nila yun. Kung ikaw, kung hindi mo kaya, huwag mo silang tularan. Hindi ka magkaroon ng problema balang araw para hindi ka malubog sa utang. Dahil dito ang pagpapautang ng bangko para kang bata na sinusubuan na, sige, utangin mo pa to. Kailangan mo pa ba ng pera ito? Papautangin pa kita. Kailangan mo ng sasakyan o bibigyan kita. One day process lang dito, may sasakyan ka na. Ganon dito, kabilis. Pag sila magpapautang sa'yo nung gusto mo utangin, appliances, o nung gusto mo, credit card, bibigyan ka nila ng credit card. Pero, dapat marunong ka mag-control. Pag hindi, baon ka sa utang, mababaliw ka. Yun ang totoo dito sa Canada, mga boss. Pasok na tayo, mga boss, at baka malate pa ako. Alas 4 pasok ko, so 3:50 na. Let's go. Ang ganda ng sikat ng araw, ano? Ito yung mga damo namin tumutubo na, oh. Ayan, ang ganda ng sikat ng araw. Ang sarap maglakad-lakad nito sa hapon. Alam nyo bang napasok ako ng alas 5 ng madaling araw. Ang liwanag na, mga boss. Ayan. So, trabaho na tayo. Wait lang. Kabit ko lang to. Mainit. Mas mainit sa atin, mga boss, sa Pilipinas. Let's go. Mula sa bayang inibig, lumipad papuntang Canada. Pangarap ang gabay sa bawat hakbang niya. Si Jay dala ang tapang, pag-asang buo ang loob. Sa lamig ng bagong mundo, doon siya bumangon at kumilos. Kamera ang saksi sa bawat Nakikita niyo ba yan? na pagsubok. Pinipili ang nasa harapan ko yan. minsan ay pagod. Mas pwede dito. Kapwa o Yan, River Hall. kanyang inspirasyon. Yan tayo. Ibinabahagi ang kwento ng dedikasyon. J. Pinoy TV, kwento ng buhay Canada. Totoong karanasan, hindi kinukubli kahit kailan pa. Sa bawat video, hatid ay aral at saya. Para sa pamilyang Pilipino, pag-asa'y Yan. dinadala. J. Hindi ako mag-check-in, Dito mo makikita ang tunay na buhay ng isang OFW sa Trabaho ko rin, Canada. Minsan malamig Ako lang ang Pinoy. minsan Dalawa silang cook. nakakalungkot, pero Tapos ako yung pangarap ng taga-hugas. pamilya ang patuloy na kumakatok Diba? sa trabaho man o Nagbabaan ako nito ng extra. Yung ginagalit ko na kaya ng Pinoy sa makipagsabayan kahit saan Crossmark. dalhin ng tadhana. Para sa Naghubad ko na yun. iwan siya'y patunay na Let's go, mga boss. ang bawat Do this. sakripisyo may kapalit na bukas. At sa bawat upload niya, ramdam ang kanyang puso. Kwento ng pag-asa, tapang at Pilipinong totoo. Doon ako dadaan. J. Pinoy Sa back door. Kwento ng buhay Canada. Totoong karanasan, hindi kinukubli kahit kailan pa. Sa bawat video, hatid ay aral at saya. Para sa pamilyang Pilipino, pag-asa'y dinadala. J. Pinoy TV, dito mo makikita ang tunay na buhay ng isang OF Kaneo sa Canada.
Sa bawat Pilipino, saan mang dako ng mundo ka pa, J. Pinoy TV patuloy na sumisigla. Sa kwento ng OFW, ikaw ay bahagi ng pag-asa. J. Pinoy TV, kwento ng buhay Canada, totoong karanasan, hindi kinukubli kahit kailan pa. Sa bawat video, hatid ay aral at saya para sa pamilyang Ayan ah. Pilipino. Pag-asa'y dinadala. Ayan, nauwi na sila. Pinoy TV, dito mo makikita Na duty ko mga boss. ang tunay na Pumasok ako ng alas 4. sa Tapos Canada. natapos kami 9:30. 9:15 lang pala. Ayan o. Hugas tayo mga boss. Hugas ng plato. Let's go mga boss at mag-drive na ako. Good night mga boss. At God bless sa ating lahat. Ingat kayo palagi mga boss.